Yusek Claire, anong take ng palasyo na umabot tayo hanggang sa ganitong klaseng level na kapatid mo na mismo ay nag-aakusa ng kung ano-ano sa mismong presidente? Well, sa Pangulo, matagal naman niya sinisiraan ng Pangulo, pero not to this level. Dahil a desperate move. Ano gusto niya mangyari? Talagang tanggalin ang kapatid niya sa posisyon? Pare-pareho sila ng linyahan? Halata naman masyado. May script pa. So, alam naman natin, matagal ng issue to, napasinungalingan na to, gumawa pa sila ng AI video na fake. Fake na fake. Laban sa Pangulo. So doon, nung ginawa yung AI video at sinabing fake ito, hindi siya nag-react. Hindi ba? Bilang kapatid mo sinisiraan, hindi ka nagre-react kapag binabagsak ang integridad at personalidad ng iyong sariling kapatid. Wow! Kakaiba si Senator Amy. Kakaiba ka. Meron po ba kayang, ano kaya magiging paraan, ma'am? Kasi sabi mo nga, matagal na itong hiyudwaan. Meron pa kayang pag-asa na mapag-ayos ang kanilang relasyon sa kabila ng mga akusasyon po na ginawa po ni Senadora Amy? Ma'am Doris, ang Pangulo po, hindi po yan nagtatanim ng sama ng loob. May nadinig po ba kayo na anumang negatibo na salita mula sa Pangulo pagdating kay Manang Amy? Wala. Kahit po tayo, kapag tinatanong ko po siya mismo, Sir, ano po ang reaksyon niyo dito? Magkikibit balikat lang yan. Hindi ako makakarinig ng anumang negatibo. Pero sumasagot tayo ngayon bilang isa sa mandato ko, kalabanin ng fake news. So, wala tayong madidinig na negatibo, open ang Pangulo, mabait ang Pangulo. So, kay Senator Amy lang naman ang problema eh. Siya lang naman ang problema. Naging miyembro siya ng Team Itim eh. So, kinalimutan niya yung kapatid niya para lang masama sa Team Itim. So, problema niya na po yan. Okay. So, wala tayong maaasahan, Robert. Wala tayong, kumbaga, pasabog mula sa Malacanang tungkol kay Manang. Oo. Parang, kasi ganun nga daw ang ugali ng Pangulo. Sige, sinabi mo, yun ang paniwala mo, bahala ka. Pero ito ang totoo. Oo, parang hindi kaya ang kanya ding reaction, ma'am, is mas marami pa akong malaking problema kaysa dyan? Mas marami pa talaga. Yun ang iniisip ng Pangulo. Kaya yung mga ganitong mga klase, kapatid niya, sisiraan siya, alam naman natin ang katotohanan. Ang dami na nagpasinungaling dyan. Tandaan natin, meron pang drug test na nagbigay ng negatibong resulta para sa drug test ng dati ni Pangulong Marcos Jr. So noong binigay ito bago mag-eleksyon, ba't hindi siya kumibo? Diba? Noong pa lang, dapat kung totoo yung sinasabi niya, tinutulan niya na yon. Ngayon kagagawa ng ganyang kwento, bakit? Desperado. Pero parang ano din. Go ahead. Desperado, Yusek, na desperado na maalis siya sa pwesto. Parang yun na lang yung last resort. Not necessarily last, pero feeling nyo ba ito yung bala talaga nila na iniisip na para totally masway yung public, di ba? Yes. Oo. Akala nila maniniwala sa kanila yung taong bayan. Bakit? Ang tanong na lang ganito, sarili mong kapatid, kailangan mong siraan? Bakit? Dahil ba nagpapatuloy ang pagpapaimbestiga ng Pangulo sa mga anomalyang flood control projects at infrastructure? So, ibig ba sabihin, marami na ba kayong tatamaan? So, yung pa yung kinakatakot nila. Kasi kung naniniwala ka talaga na dapat supuin ang korupsyon, yan naman ang agenda ng INC, peaceful rally, para putulin ang katiwalian, labanan ng katiwalian. Bakit naiiba yung agenda ni Senator Amy sa stage? May dala pa siyang script, ilang pages yun na binasa niya. So, prepared siya, siraan ng Pangulo para mawala sa pwesto dahil malapit na matunton ang mga kaalyado niya. Kailangan mawala dahil pag nawala ang Pangulo sa pwesto, definitely, happy days are back again kapag ka nandiyan. Yung mga maanomalya, yung mga meron tinatagong anomalya, ay hindi na sila matutugis. Siyempre, sa bagong liderato, happy-happy sila.
Nako, happy joy lang. Ang nakakalungkot pa, partner Yusek, naglabas din ng statement ang kanyang pamangkin na si Sandro. Nakakalungkot yung statement kasi sabi niya, masyado siyang nasaktan sa ginawang mga paninira ng kanyang tiyahin. Kaya siguro sinasabi ng mga tao, bakit hindi kayo mag-react kagaya ni Sandro? Kasi parang sobra na sa palagay ng mga tao. Oo, ang sabi niya kasi parang yung binanggit ng senadora, walang basehan, walang katotohanan, walang magandang idudulot sa bayan. Yan, oo. Tama. Sa pagsasalita niya sa stage, sinilaan niya sarili niyang kapatid, Pangulo ng bansa. Anong idudulot dito sa ekonomiya? Makakatulong ka ba, Senator Amy, sa mga salita mong ganyan? Definitely not. Opo. Kaya nga, ang tanong ng mga tao, napakalalim ng hidwaan nila para ganyang klaseng paninira. Kasi magkapatid Kasi hindi naman ganyan ang kultura ng Pilipinas di ba? Totoo. Ma'am Doris, on the part of the President, walang problema. Hindi ko lang alam kung anong tumatakbo sa isipan ni Senator Amy. Hindi ko yung mababasa. Pero yung kilos niya, mababasa ko. Pero sa utak niya, maybe pagka nagsalita siya, mababasa ko pa siya. Pero kung gaano kalalim, ang pagiging team-itim niya, hindi ko alam. Hindi natin masabi. Oo. Okay. Nagbabasa kasi ako partner ng mga reaction habang nag-uusap tayo. Oo. Ang mga binabanggit nila dito, sabi dito, si Senator Amy daw yung totoo nagpagulo. Doon sa rally. Oo. Tapos meron pang statement na ang binabanggit dito, bakit kailangan umabot sa pagsira sa kapatid? Yun na nga. Tapos, ang tanong pa ng isa dito, makikita nyo po nasa YouTube, ang sinasabi naman, nag-flop ba yung videos daw ni dating Congressman Zaldico, kaya ito lumipat sila doon sa direktang hit sa kapatid sa Pangulo. Naratibo diba, naman. Iba-ibang spekulasyon na agad ng taong bayan yung nakikita natin dyan. Diba? And then, Yusek, may mga ibang grupo naman na nananawagan naman pagbaba sa pwesto ng Pangulo, ng pangalawang Pangulo, bubuo ng transition government. Anong sagot dito po ng Palas, Yusek? Unang-una, ano ba mapapala natin kung papababain natin ang Pangulo? O di ba papalitan siya ng liderato? Sinong papalit? O anak na magnanakaw? Teka lang pag-usapan natin yan. Bakit magnanakaw? Who admitted that he was corrupt? Who admitted na marami siyang ninakaw at naubos na? It was the former President Rodrigo Duterte who admitted that he was corrupt. So, sino ipapalit natin? Vice Presidente, anak ng corrupt? So, anong ibubuti nun? Ang Pangulo nagpapaimbestiga. Ang dating Pangulong Duterte noon, nagpaimbestiga ba siya about ghost projects na malaliman? Sino nakasuhan? Kaya nga lumawak yung bill na yan, nag-crossover pa dito kay Pangulong Marcos Jr. Yung mga pampered noon sa bill, nakapasok pa sa panahon ngayon at ngayon tinatanggal ng Pangulo. Yan ang pinapapanagot. Kaya wag magmalinis. Yun lang, wag magmalinis. Okay. Okay na ako kay Yusek at alam ko busy tao ito Oo. At marami pang sasagutin na katanungan. Correct. Pero pag kami pasabog, Yusek andito lang kami ni Robert.